Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, my name is Regina at nagtatrabaho ako noon sa isang ospital na hindi ko na babanggitin ang pangalan. Matagal na rin akong listener ng inyong YouTube channel, pati na ang best friend kong si Mel, Papa Dudut. Ginawa na nga naming bonding moment ang pakikinig sa mga sulat na inyong binabasa. Si Mel din ang nagkumbinse sa akin na gumawa ng sulat para ipadala sa inyong YouTube channel. Ulila na nga pala ako, Papa Dudut. Nang mamatay ang mama ko ay pinag-aral kong mag-isa ang sarili ko. Nag-working student ako at nagkaroon ng scholarship para makatulong na makapag-college ako. Hanggang sa makatapos na nga ako ng pag-aaral at may pasa ang nursing board exam. Sobrang saya ko para sa sarili ko. Lalo na at nagawa ko yon nang walang tulong mula sa ibang tao. Marami po akong plano noon, kasama na doon ay ang makapagtrabaho sa abroad. Pero inuna ko muna ang pagkakaroon ng job experience sa ibang ospital dito sa ating bansa. Papa Dudut, abot hanggang batok ang kilabot na nararamdaman ko sa tuwing dadaan ako dito sa hallway papunta ng CR ng ospital kung saan ako nagtatrabaho. At kadalasan ang natatapat sa akin na oras ay 7 to 8 a.m. Marami pong kwento sa ospital na pinapasukan ko. Marami ding nagsasabing may nagmumulto daw dito sa mga nakahilerang rooms na madadaanan mo sa hallway. Lagi ako napapadaan dito dahil maihiin akong tao. Sa pinakadulo pa kasi ng hallway ang CR sa ospital na ito at minsan ay dito rin ako na-assign. Pasalamat na lamang ako at wala akong third eye. Pero malas pa rin ako kasi yung kaibigan at nag-iisang kaibigan ko dito sa ospital ay may pangatlong mata. Alam niyang matatakotin ako dahil minsan ko nang nabanggit ito sa kanya. Kaya naman sa tuwing magkasama kami ay hindi siya nagpapahalata pero nasisense ko naman na may nakikita siya. At ako naman, tapang-tapangan, nabanggit ko kanina ang internship ko. At 7 p.m. to 8 a.m. yon. Kasalukuyan ako naglalakad sa mahaba at tahimik na hallway na ito. Tanging ang tunog lamang ng sapatos ko ang maririnig. Psst! Natigilan ako nang may narinig ako. Nanggaling ang tunog sa gilid ko at nilingon ko yon. Isang kwartong bukas ang bintana at ang ilaw. Tinignan ko ang relos ko, 3:19 a.m. Dahan-dahan akong lumapit, Papa Dudut. Naramdaman ko kaagad ang malamig na hangin dahil ang mga kwarto dito ay air condition. Ipinasok ko ang bahagyang ulo ko sa bintana. Walang tao. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid at walang tao hanggang sa nahagip ng mata ko. Ang CR ay patay sindi. Buwisit, biglang may sumilip na bata. Hindi ako makagalaw at sa halip ay pinikit ko na lamang ang aking mga mata. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko sa batang sumilip na nakita ko sa CR. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Patay ang ilaw sa buong kwarto. Buwisit, anong nangyari? Hinahanap mo ko? Biglang bumukas ang ilaw at nagpatay sindi ito habang nasa harapan ng batang sumilip sa CR. May itim ang kanyang mga mata at tila tuyo at nakalabas ang ugat sa leeg niya. Magulo ang buhok at may bahid ng dugo ang kanyang hospital gown.
Napatras ako sa bintana kung saan siya nakatayo at tumakbo na ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Bago pa man ako makaalis sa tahimik at nakakakilabot na hallway na ito, ay nakita ko na siya kaagad na nakadapa sa sahig habang gumagapang papunta sa akin. Hinahanap mo ko? Tutulungan mo ko? Unti-unting may tumulong dugo sa mga mata niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at tila nagkaroon ng ugat sa kinakatayuan ko hanggang sa nakita ko ang batang babae na tumayo at tumakbo papunta sa akin. Ah! At nagdilim na ang paningin ko. Reg, gising na. Ramdam ko ang marahang pagtapik ng babae sa pisngi ko. Si Mel pala. Yung kaibigan kong may third eye. Bumangon ako at dahan-dahang naaninag ang mga taong nakapaligid sa akin na nagkatrabaho din sa ospital na ito. Tulog ako, ibig sabihin ay nananaginip lamang ako. Buti naman at nakaramdam ako bigla ng pagsakit ng ulo ko at napahawak roon. Malamig pa rin ang mga kamay ko. Oy Regina, ayos ka lang ba? Pagtatanong na matandang janitor namin. Oo, ayos lang po. Magalang kong sagot. At isa-isa na silang naglaho sa harapan ko at nagsimula na namang magtrabaho. Binaling ko kay Mel ang atensyon ko na sa kasalukuyan ay nag-aayos ng papel sa information department. Mel? Tawag ko sa kanya. Bakit? Tugon niya habang nag-aayos pa rin ang papel. Mel, ano nangyari? Napatigil siya sa ginagawa niya at hinarap ako. Ay naku girl, you should libre me sa Starbucks later kasi sinave kita. Narinig lang naman kitang sumisigaw ng sa hallway ano? Sabi niya habang ginagaya ang boses ko ng pagsigaw. Ha? Bakit? Pagtataka ko. Aba malay ko ano? Basta nakita na lang kitang nakabulagta sa sahig. Mabuti na lamang at naihi ako kundi hindi ko tatahakin ang dumaan sa hallway na nakakatakot. Bakit ka ba nandoon ng 3:27 ng umaga ha? Tanong niya. Magbabanyo din sana ako kaya lang pabitin ko. Kaya lang napatingin ako kay Mel. Sasabihin ko ba o hindi? Wala. Napakagat ako sa labi ko at umiling-iling. So ibig sabihin na totoo ang lahat. Pati yung bata totoo. Nanlamig ang buong katawan ko sa pag-iisip na totoo lahat ng nakita ko sa hallway. O Reg, namumutla ka. Bakit? Tumingin ako sa relos ko at 8:30 AM na pala. Tapos na yung duty ko, mamaya na ulit 7. Mel, una na ako. Salamat pala. Tumango siya bilang pagsagot. Lumabas na ako ng ospital at tumuloy na sa apartment ko. Medyo may kalakihan, kaso isa lang talaga ang kwarto. Mag-isa lamang ako doon, may aso nga pala akong kasama. Isa siyang Siberian Husky, bigay lang siya sa akin ng kaibigan ko. Pagpasok ko ng bahay, sinalubong kagad ako ng aso ko. Nagluto na ako ng umagahan at kumain, naligo at naglinis ng bahay. Lumipas sa mga araw at malapit na naman akong pumunta ng ospital. Kung pwede lang sanang magdala ng arenola ay gagawin ko. Uy Reg, kumusta? Bate sa akin ng katrabaho ko. Nurse din siya. Ayos lang, ikaw? Balik na tanong ko. Eto pagod, alam mo nakakatakot dumaan sa hallway papunta sa CR. Napatingin ako sa kanya. Oo nga wika ko. Saan ka na-assign na room? Tanong niya. Sa room 1627, tugon ko. Ala, dun yun sa hallway di ba? Di nga. Ayaw ko nang bumalik doon. Ba naman no? Napalunok ako. Oo nga no? Pwede samahan mo ko? Tanong ko. Ay Regina, kung pwede lang sana kaso may trabaho din ako Tumango ako. Sige una na ako. Naghiwalay na kami ng landas. At ako, lumiko na ako kung saan ang nakakatakot na hallway. Nangangatog na ako. Kasi sino bang hindi matatakot sa hallway na ito? Ang haba tapos medyo madilim at tahimik. Akala mo ay papunta ka ng underworld. Naalala ko na naman yung bata at nagsisimula ng mamuo ang luha sa mata ko dahil sa takot.
Eto na, andito na ako sa tapat ng pintuan. Dahan-dahan kong inabot ang doorknob habang nanginginig ang aking kamay. Nahawakan ko na. Barahang kong pinihit at binuksan ang pinto. Pagbukas ko ay nawala na ang kaba ko dahil walang tao at bukas ang ilaw. Nagsimula na akong ayusin ang mga gamit pati ang bedsheets dito. Nilinis ko na rin ang kwarto at hindi ko magawang linisin ang loob ng CR. Kasi hinayupak, natatakot talaga ako. Tiningnan ko ang oras, 3:00 na ng madaling araw. Kanina pa ako gawa ng gawa dito sa loob kaya naman nakaramdam ako ng pagod dahilan para maupo ako at dumukdok sa higaan ng mga pasyente. Nasa malapit ako sa pintuan, malapit din kasi yung kama doon. Tapos yung CR ay nasa dulo at kanang bahagi ng kwarto. Napaangat ang ulo ko nang maramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko. Tinignan ko kung sino yon. Text message mula sa unknown number. Lagi yun nagte-text sa akin, Papa Dudut. Nanloloko lang naman. Sabi nasa ospital daw yung kapatid ko na sagasaan daw ng pison. Ulol ba siya? Only child lang ako. Napatingin ako bigla sa kaliwa sa gilid ko. Para kasing may dumaan eh. Tiningnan ko ang relos ko, 3:27 AM. Nagsimula na naman ang kabog sa dibdib ko nang may marinig akong batang umiiyak. Naiiyak na rin ako. Ayoko na, hindi ko alam kung makakagalaw pa ako o ano, basta parang naparalisado ang katawan ko. Nakaupo ako tila di gumagalaw dahil sa hagulhol na iyak na naririnig ko. Sandaling tumigil ang pag-iyak ng bata kaya naman parang hindi na ako natakot. Sunod kong narinig ang unti-unting pagbukas ng pinto sa CR. Tumutulo na ang luha ko dahil sa sobrang takot, Papa Dudut. Sino yan? Basag at nanginginig ang boses ko. Hindi pa rin ako lumilingon at ganun pa rin ang posisyon ko. Nakaupo at hindi gumagalaw. Walang sumasagot at biglang tumigil ang pagngit-ngit ng pinto. Di ba wala naman akong third eye? Dahan-dahan kong nilingon ang pinto ng CR. Walang ilaw doon, Papa Dudut. Tinignan ko lang ito ng maigi. Hinahanap mo ba ako? Biglang sumilip naman ang bata. Sa gulat ko ay tumayo ako sa kinakaupuan ko at lumabas sa kwarto. Tinakbo ko ang hallway at nakayuko na umiiyak ako. Tulungan mo ko. Narinig ko pa rin ang boses ng bata. Nagtakip ako ng tenga at binilisan pa ang pagtakbo. Tama na, ayoko na. Sigaw ko hanggang sa may nakabungguan ako. Minulat ko na ang mata ko at nakita ko si Mel. Mel! Niyakap ko siya at umiiyak nang umiiyak sa balikat niya. Reg, ano bang nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Halika nga dito. Hinila niya ako sa information department at doon ay pinakalma. Pinaupo niya ako at binigyan niya ako ng tubig. Namumutla ka na naman, Reg, tahan na. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako natigil sa pag-iyak. Dahil hanggang ngayon, ayaw pa rin mabura sa isipan ko ang mukha ng bata. Reg, sabihin mo nga sa akin. Hinawakan ako ni Mel sa magkabilang balikat. Tiningnan ko siya ng puno ng luha sa mata. May nakikita ka ba? Muling tanong niya. Dahan-dahan akong tumango at bumuhos na naman ang luha ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, ayaw ko nang bumalik doon. Tahan na Reg, tahan na, huwag kang matakot. Hinimas ni Mel ang likod ko habang nakayakap. Batang babae, Mel. Wika ko. Shh! Wika ni Mel. Sumilip siya sa CR. Ayaw ko na doon, ayaw ko nang bumalik doon. Hysterical na ako dito dahil sobra na talaga ang takot na nararamdaman ko. Kumalma ka muna, Regina. May otoridad na sambit ni Mel. Kaya naman sinunod ko yon. Nang matahan na ako ay nagsimula siyang magkwento. Naniniwala ako sa iyo, totoo. Sa room mismo na yon namatay ang isang pasyente. 3 taon nang nakakalipas. Marami nagsasabi na nagmumulto pa rin ang bata. Babae siya. At tama na Mel, please. Tama na. Hindi ko na kayang marinig ang kahit na ano pang nakakatakot na kwento. Huminga ng malalim si Mel at binigyan ulit ako ng tubig.
Pagkatapos noon ay pumunta ako sa boss ko at nagpalipat ako sa umaga. Pinayagan niya ako agad dahil mabait at masunurin daw ako. 7 AM na at bukas ako mag-uumpisa sa panibagong oras ko. Total 9 AM naman ang labas ni Mel. Sabi ko kung pwede samahan niya ako sa bahay at doon na rin siya matulog. Sabi ko hihintayin ko na lang siya. Umayag siya at hinintay ko siya dito sa labas ng ospital. Nag-vibrate naman ang phone ko at tiningnan ko kung sino yon. A text from Adrian. Hi Han, good morning, kumain ka na? Mamayang 3 AM Skype tayo ha. I love you. Oo, boyfriend ko siya. LDR kami. Kaya naman Skype is one way of communication namin. Nasa ibang bansa kasi si Adrian, nagtatrabaho siya doon bilang isang doktor. At kadalasan ang free time niya doon ay 3:00 ng madaling araw sa Pilipinas. Hindi na ako nag-reply sa text niya at mahal kaya inintay ko na si Mel. Sakto namang dumating na siya at kumain na lamang kami sa McDo. Pagkatapos naming kumain ay pumunta kami sa bahay niya para kuhanan siya ng gamit na isusuot niya. Uy, pagod na pagod ako, kaya matutulog muna ako, wika niya. Sige, doon ka na sa kwarto ko matulog, ang sabi ko. Sige, tapos dumiretso na siya sa kwarto ko. Ako naman ay hindi pa pwedeng matulog dahil kailangan ko pang maglinis at pakainin ang aso ko. 4:00 na nang matapos ako sa mga gawaing bahay dito, kaya naman pumasok na ako sa kwarto ko. Ang sarap ng tulog ng isang ito nakabuka ka pa. Since isa lang naman ang kama ko ay tumabi na ako sa kanya at natulog na rin. Uy friend, gumising ka na dyan. Rinig kong sabi ni Mel habang nahampas ng una ng pitan ko. Antok pa ako eh. Nag-inat-inat pa ako at tumagilid. Nagising ang diwa ko nang makita ko ang oras sa digital alarm clock ko. Halos 8 o'clock na pala. Hindi pa ako nakakapagluto ng dinner, sabi ko habang natayo at nagmadaling kumilos. Lumabas na ako ng kwarto at iniwan si Mel sa kwarto. Pumunta kaagad ako sa kusina at bago ko makapunta doon ay nadaanan ko ang dining table. May mga pagkain na doon. Nagluto na ako. Nakakaya naman kasi kay ate. Mapang-asar na sabi niya. Haha, sira. Tara kumain na tayo. Salamat nga pala ha. Kumain na kami at nagligpit ng hapagkainan ng matapos. Ako na yung nag-urong at siya ay bumalik naman sa kwarto ko at natulog. Nasarapan ata sa pamamahinga kaya hindi na rin nag-duty. Pagkatapos kong mag-urong ay pumunta na ako sa living room. Bakit bukas ata yung TV? Tinignan ko. Bukas nga at nasa Cartoon Network pa. Talaga tong si Melo, isip bata, hindi pa pinatay yung TV. Pinatay ko na yung TV at nilabas yung laptop ko. At nag-log in ako sa Skype. Mag-aalas 2 na pala ng madaling araw yon. Adrian is requesting for video call. In-accept ko kaagad. Hi Han, sabi niya. Hello din Han, akala ko mamayang 3 AM, tanong ko. Dapat pero namiss na kita eh, paglalambing niya. Susbola, singhal ko. Oo nga, hindi mo ako siguro nami-miss no, wika niya. Siyempre miss na kita, kailan ka ba uuwi? Tanong ko. Bumuntong hininga siya. 5 months pa Han. Kaya mo pa ba? I smiled siyempre kakayanin ko. Siyempre Han, madami-dami kaming napagkwentuhan at hindi ko namalayan na mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Nakaramdam ako ng uhaw kaya naman nagpaalam muna ako saglit. Han, saglit lang ha, inom lang ako. Sige. Tumayo na ako at iniwan ang laptop ko doon nang nakabukas habang ongoing pa rin ang video call namin. Pumunta na ako sa kusina at uminom ng tubig. Bumalik ako sa living room at narinig kong tumatawa si Adrian. Kaya naman pumunta na ako sa laptop at umupo. Hi Han. Bakit ang sayo mo naman? Tanong ko sabay upo. Wala naman, ang cute naman ang kasama mo dyan Han. Wika niya. Kasama? Pagtataka ko. Oo, yung batang babae. Kinakausap pa nga ako eh. Nanlalamig na naman ang mga kamay ko noon, Papa Dudut. Wala akong kasama dito maliban na lang kay Mel. Natutulog na siya sa kwarto ko. Wika ko. Ha? Sino yung nakipag-usap sa akin? Tanong niya. Ay nako Adrian, huwag mo akong good time ha. Naiinis na ako.
Kasabay noon ang pagputol ko sa tawag namin at dali-dali kong pinatay ang laptop ko. Pumasok ako sa kwarto ko kung saan natutulog si Mel. Tumabi na ako sa kanya at nagtalakbong ako ng kumot. Wag naman na, hanggang dito ba naman? Takot na ako noon, Papa Dudut. Sinilip ko ang digital alarm clock ko, 3:27 AM na. Napapikit ako nang marinig kong umalulong ang aso kong Siberian Husky. Nangangatog na ako dito sa takot, Papa Dudut. Si Mama Bear at Papa Bear, si Baby Bear, la 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 la. Isang boses ng batang babae ang narinig kong kumakanta. Natigil ang boses saglit. At napalitan ito ng isang nakakatakot na hagulhol. Ayoko na. Ang tanging naisip kong gawin ngayon ay ang magdasal. Magdadasal ako na magdadasal hanggang sa wala na akong marinig na mga hagulhol at alulong at matutulog na ako. Eto na naman ako naglalakad. Tinatahak na naman ang daanan sa hallway ng ospital na sobrang kinakatakutan ko. Uminto ako sa room 1627 at binuksan ko yon at may pasyente akong nakita. Isang maganda at maputing batang babae, gising siya. Nakaswero, nilalaro niya yung mga daliri niya habang nakanta ng si Mama Bear at Papa Bear, si Baby Bear, la 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 la. Ibang lamig sa loob ng kwarto na yon. Hindi ko maintindihan pero binalot ng kakaibang kilabot ang katawan ko. Yung boses din kasi ng bata ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nakatingin lamang ako sa kanya. Nang biglang bumukas muli ang pinto, isang nurse ang pumasok. Hi Ate Nurse, may naghahanap po ba sa akin? Masiglang tanong ng bata habang sinusukat ng nurse ang kanyang temperatura. Sorry Ninya ha, wala pa naghahanap sa iyo eh. Biglang nalungkot ang bata. Ate Nurse, hinahanap siguro ako nila Mami, sabi ng bata. Ninya, wala nang mami mo. Naaksidente kayo pero ikaw lang ang nakaligtas, wika ng nurse. Hindi totoo yan. Umiiyak ang bata na sa tingin ko ay Ninya ang pangalan. Naawa ko kasi iniwan na lang siya ng nurse. Napakawalang puso naman ang nurse na yon. Ni hindi man lang kinomfort ang bata. Mas lalo pang lumakas ang pag-iyak niya. Humagulhol siya ng humagulhol. Ilang minuto rin siyang umiyak at nakita kong tumayo siya papunta sa CR. At laking gulat ko nang sumigaw siya. Aray! Palahaw ng iyak ng bata. Nanlaki ang mga mata ko nang makita siya. Natanggal yung swero niya. Ang daming dugo ang lumabas noon sa kamay niya at pinapahid niya yon sa hospital gown niya. Pumasok pa siya sa CR at narinig ko ang iyak ng bata. Maya-maya ay bukas na ang pintuan. Gusto kong humiyaw para humingi ng tulong pero parang walang lumalabas sa bibig ko na salita. Nakita kong unang lumabas ang kamay niyang naliligo sa sarili niyang dugo. Rinig ko rin ang bigat ng kanyang paghinga. Lumabas siya ng CR. Hindi na siya makatayo dahil sa tingin ko ay hindi na siya makahinga dahil nagkukulay talong na ang mukha niya. Yung mga ugat sa leeg niya ay nagsisipaglabasan na. Hinihika na siya at gumagapang siya palabas ng CR dahilan para magkaroon ng bakas ng dugo ang sahig. Tulungan niyo ako. Halos pabulong na boses niya. Lalapitan ko na sana siya kaya lang ay hindi ako makaalis sa kinakatayuan ko. Parang biglang napako ako doon at nanigas ang katawan ko. Sa pagkakadapa sa sahig ay tumihaya siya at hinawakan ang kanyang leeg. Hindi na siya makahinga pa. Punong-puno na siya ng dugo at nakakatakot na ang itsura niya. Maya-maya hindi na siya gumagalaw. Patay na siya at sigurado ako. Napahawak ako sa bibig ko at sunod-sunod nang bumagsak ang mga luha ko. Nagulat ako nang lumingon si Ninya sa direksyon ko. Napabukas ako ng pinto at laking gulat ko nang makita siyang ganon ang itsura sa harapan ko. Umaalingaw-ngaw ang nakakakilabot na boses niya sa paligid. Hinahanap mo ko? Si Mama Bear at Papa Bear? Si Baby Bear? Tulungan mo ko. Mami! Mami! Hindi ako makahinga! Sabay-sabay kong narinig ang boses ni Ninya. Tinakpan ko ang tenga ko.
Gusto ko sa tabi kami ng mami ko. Itabi mo ako sa mami ko, Mami! Nabingi ako sa sigaw niya. Papa Dudut, bigla na lamang akong napabangon at ramdam kong pawis na ako. Walang iya ka, Regina. Buti na lang at nagising ka, no? Binabangungot ka, friend. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko at mabilis din ako sa paghinga ko. Kaya pinainom sa akin ang tubig ni Mel. Mel, napanaginipan ko yung bata. Basag at nanginginig ang boses ko. Si Ninya ba? Napatingin ako agad sa kanya. Tumalikod sa akin si Mel. Si Ninya, namatay siya 5 years ago. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya matahimik. Palagi na lang siyang nagpapakita sa mga taong nagdadaan sa hallway na nakakatakot sa ospital. Kaya panigurado ako, hindi lang ikaw ang pinagpapakitaan niya. Siguro may hinihingi siya kaya hindi pa siya makalis dito sa lupa. Ang kwento pa ni Mel. Mel? Hinihingi niya na itabi ko siya sa mami niya. Napatingin na siya sa akin noon. Papa Dudut, hinanap namin si Mel kung saan nakalibing si Ninya. Lahat na ng sementeryo dito ay pinuntahan na namin. Hinanap na rin namin kung saan nakalibing ang mami niya. Hindi naman kami nahirapan sa paghahanap dahil nasa isang sementeryo sila mag-ina. Hindi nga lang sila magkatabi. Yun siguro ang gusto ng bata, ang makatabi sa libingan ng nanay niya. Sa pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak nito ay pinahukay na namin ang kalansay ni Ninya. Naawa ko sa batang ito. Hindi ko alam kung nabigyan ba ito ng maayos na libing. Kinabukasan ay bumalik kami ni Mel sa sementeryo, mukha nga akong tanga na mag-isa sa bahay. Nagsasalita ako at kinakausap ko si Ninya. Sabi ko inaayos ko na yung gusto niya. Sabi ko rin na huwag na siyang magparamdam o magpakita sa akin kasi matatakotin akong tao. Masunurin naman ang bata at wala na nga akong naramdamang kakaiba. Nakangiti akong nakatitig sa pinaayos kong puntod ng mag-ina. Pinalagyan ko na rin po ito ng Bermuda grass at lapida. Ayan Ninya, kung nasaan man kayo ng mami mo, sana'y magkasama at masaya na kayo. Nagtirik din ako ng 2 kandila at may binili na rin akong mga bulaklak. Ninya, huwag mo na akong dadalawin ha, kasi matatakotin talaga ang ate Regina mo. Biro ko. Pinunasan ko ang isang luhang kumawala sa mata ko. Nagpaalam na ako sa kanila at umuwi na ng bahay. Magtatanghalian na nang dumating ako sa bahay ko, kaya nagluto na lamang ako ng canned goods na meron ako. Pagkatapos kong kumain ay nag-urong ako. Natigilan ako sa pag-uurong nang may narinig akong sitsit. Naghugas ako ng kamay at naulit na naman ang sitsit. Nanlamig ako nang marinig kong galing yon sa pintuan ng apartment ko. Nasa tapat na ako ng pintuan nang biglang may kumatok. Dahan-dahan kong inabot ang doorknob at mabilis kong binuksan yon. Adrian! Wika ko nang makita ko ang boyfriend ko. I miss you, Han, ang sabi naman niya. Iyakap niya ako at hinalikan sa may noo. Nakakainis ka, sabi mo 5 months pa. Pabiro ko siyang hinampas sa braso. Matitiis ba kita? Naramdaman ko ang pamumula ng mukha ko at pinanggigilan ko ang ilong niya. Papadudot mula noon ay hindi ko na ulit naramdaman ang nakakatakot na presensya ni Ninya. Siguro nang dahil sa ginawa namin at natahimik na talaga ang kanyang kaluluwa. May nalaman pa ako tungkol sa kanya na labis kong kinagulat. Only child pala siya at mami na lamang niya ang kasakasama niya sa buhay. Kaya nang maaksidente sila ay hindi niya kaagad natanggap ang pagkawala ng mami niya. Kinausap din daw nito ang sarili na para bang kasama ang mami nito. Hanggang sa sinabi na nga sa kanya na hindi nakaligtas ang mami niya sa aksidente. Papadudot na awa ko kay Ninya kasi pareho kami ng pinagdaanan. Si mami na lang din ang kasakasama ko sa buhay noon bago siya tuluyang mawala ng dahil sa sakit sa puso. Matagal din bago ko natanggap ang pagkawala niya. Pero ang sabi nga nila mas lalong hindi makakatawid sa liwanag ang mahal natin sa buhay na namayapa kung patuloy tayong nagdurusa. Kaya naman kailangan na tanggapin natin na wala na sila sa mundong ito. Papadudod, sana po ay may naiwang aral ang kwentong ibinahagi ko sa gabing ito. Aral na tulungan natin ang mga tao na alam nating nagdurusa dahil sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Hindi madali ang mawala ng minamahal,
kahit gaano pa tayo kahanda sa nalalapit nilang oras. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Regina. Maraming salamat kay Regina sa pagbibigay ng oras na makapagbahagi ng iyong kwento dito sa aking YouTube channel. Totoo na hindi madali ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero kailangan na maging bukas ang puso at isipan natin na tanggapin yon. Kagaya ng sinabi mo ay hindi rin matatahimik ang mga namayapa sa oras na tayo ay nananatiling nagdurusa. Subukan nating magdasal at humingi ng tulong sa may kapal upang maibsan ang sakit na ating nararamdaman. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay sa patnubay ni Janice Prado. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.